church. Let's give Him praise and worship. Let's clap our hands.
you praise, for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise, for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise when it's dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. We sing your praise. Angels join us as we praise your name. Shout of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in Now, church, we are called to speak the name of Jesus in every situation. In this next song, I Speak Jesus, we are reminded of the power of Jesus' name and how it can bring peace, hope, and freedom. Now, church, I want you to sing this song with us. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. For the last time, church. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Lord Heavenly Father, we thank you for this wonderful day you have given us. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang at pagkakamali namin sa inyo. Lord, salamat po sa pag-iingat niyo sa bawat isa sa amin pagpunta dito ngayong umaga. Lord, hinihiling din po namin ang patuloy ng pag-iingat sa ibang kapatiran po namin na papunta lamang dito. Lord, sa amin pong pagpapatuloy ng aming gawain ngayong umaga, kayo po ang patuloy na gumabay sa amin at sa mga gagamitin niyo para maipahayag ang iyong salita. Give us enough knowledge and wisdom, Lord. Bilang po ang aming sinasama at dinadalangin. In Jesus' name we pray. Amen.
you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Praise the Lord. This morning po ay nais kong tumawag ng ilang tao, bago tayo mag-dive into our message. Una kong tawagin si Shane. Ayan, sa mga tambourine dancers natin.
isa sa mga tambourine dancers. Okay, Shane, please come over. Ayan, si Shane. Okay, Shane, para sa'yo, ano ang Lord's Supper? Come on. Ano lang naintindihan mo sa Lord's Supper? Yung kumakain tayo ng tinapay, uminom ng katas sa ubas. Ano ang meron doon? Alam? Hindi na? Okay. Thank you. Palakpakan po natin. Thank you. Thank you so much. Okay, next, si Ace. Asa si Ace? Brother Ace. Ayan, isa sa mga young proclaimers natin. Ayan, tawagin natin si Ace. Pansin niyo po, mula sa junior, papunta sa youth. Ayan. Dito tayo, Brad. Okay? Okay, Brother Ace, para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng ginagawa natin sa worship, yung Lord's Supper? Yung Lord's Supper po for me is a way to remind us of our bond with Jesus po. And Okay. in a way po na meron po tayong reminder of His blood and His sacrifice po. Okay, thank you. Thank you, thank you. Okay, punta tayo sa mga sa mga youth na papuntang young adult. Okay? Tawagin natin si JM. JM. Okay, si Brother JM. Isa sa mga ano po natin. Praise and worship member. Para sa iyo, anong meaning nung ginagawa nating Lord's Supper? Sa akin po, it is to commemorate po yung sacrifice na ginawa ni Christ para sa atin, which represents po yung blood and yung body niya. Okay, thank you, thank you. Sige po. Okay. Isa po sa mga kababaihan po natin. Isa sa mga women's po natin. Okay? So tawagin po natin si Sister, anong pangalan ng, alam niyo minsan pag ganitong umiidad ka na, naalala mo ang mukha pero hindi ang pangalan. Tanggapin mo na yun. Okay. Si Ate Eden. Yan. Okay, Ate Eden, please come over. Please come over as one of the women's. Dito po tayo. Yung mga deacons po natin, pwede po ba natin pakimove aside tong speaker, papunta ho dito, kasi mamaya gagamitin po natin. Mga deacons natin, please. Good morning! Yan! Good morning! Na-surprise naman po ako. Sige po, para po sa inyo. Para po sa akin, Apo. ano nga po ang tanong? Ano po ang kahulugan sa inyo nung ginagawa nating Lord's Supper? Ito po ay isang pag-alaala sa mga sakripisyo. And then yung table po. Ito po ay yung pagtubos sa ating kasalanan. Okay, so thank you. Salamat po. Thank you po. Palakpakan natin, Sister Eden. And lastly, huli na po ito. Mula naman po sa grupo ng mga kalalakihan. Tawagin natin si Kuya Christian. Andiyan ba si Kuya Christian? Sabi ni Brother Christian, na-surprise naman ako doon. Sige po. Ayan. Thank you. Ayan. Thank you, guys. Thank you po. Sige. Kuya Christian, para sa iyo, ano ang meaning ng ginagawa nating Lord's Supper? Base na po dun sa sinabi ng Panginoong Jesus, gawin niyo to bilang pag-alaala sa atin. Mami, So, matapit mo. yun, pag-alaala natin sa Panginoong Jesus sa kanyang sacrifices na binigay niya ang kanyang, inaalay niya ang kanyang dugo at laman para sa ating kaligtasan. Ayan, maraming salamat po. Palakpakan po natin lahat ng mga nagbigay ng kanilang mga idea. Ano po? So, ngayon po, tayo ay magpatuloy sa ating serye all about worship, what is it? Ano po? And today po, ay sisimulan po natin yung ating pag-aaral tungkol po sa tinatawag po nating mga bagay na ginagawa natin sa loob ng pananambahan. Bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin? Di po ba? Kasi ang hirap po naman na ginagawa po natin ang isang bagay pero walang meaning, walang kahulugan sa atin. Hindi natin naunawaan.
So itong bagay po na pag-uusapan po natin, bakit natin ginagawa, yung ginagawa natin ay para maging reminder sa lahat ng mga mananampalatayang naunang tumanggap sa Panginoon at the same time ay para sa pagkaunawa naman ng mga kapatid natin na katatanggap pa lang sa Panginoon. Katulad halimbawa si Shane, katatanggap pa lang sa Panginoon. So hindi pa ganun kalalim yung kanyang understanding o pagkaunawa doon sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya naman po, itong pag-aaral po natin ngayon ay pagbabalik tanaw sa bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin sa loob ng pananambahan. Bakit tayo umaawit? Di po ba? Bakit tayo nagkakaloob? Di ba? Bakit tayo nagpe-pray? Bakit tayo nagpapahayag ng mabuting balita? Bakit po tayo umaawit ng threefold amen? Di po ba? Minsan, nagiging ritual na lang sa atin ito, pero wala nang meaning. At napakahalaga po, na balikan po natin, ano ang kahulugan nito sa atin. At ngayong araw na ito, nais kong simulan po yung pag-aaral po natin, all about worship, what is it? Let's talk about celebrate the Lord's Supper. Tayo pong lahat ay tumayo and let's have a word of prayer this morning. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa mga oras na ito upang ikaw ay purihin at pasalamatan. Sa araw na ito, O Diyos, ng aming pagsamba, nais naming hilingin, Panginoon, na mangusap kayo sa amin sa pamagitan ng pag-aaral na ito. Tulungan mo po, lalo tigit, Panginoon, ang aming mga kapatid na bago pa lang sa pananampalataya, na lalong lumalim ang kanilang kaunawaan at lumalim sa bawat isa sa amin ang kahulugan ng mga bagay na ginagawa namin sa loob ng pananambahan. Mahalaga, Panginoon, na hindi lang namin ito basta ginagawa. Mahalaga po na maunawaan namin ang kahulugan nito sa aming buhay. Dahil the moment na maunawaan namin ang kahulugan nito, tiyak, maghahatid ito ng pagbabago sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, O Diyos, dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu at ang inspirasyon na dala niya sa pamagitan, Panginoon, ng pagpapahayag ng iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We may be seated now. Bigyan natin ng clap offering ang ating Panginoon. Ang isa po sa mga gawain na ginagawa po natin sa loob ng ating pananambahan, kung saan lahat po tayo ay nakikipag-ugnayan sa Panginoon at sa isa't isa. Hindi lang po nakikipag-ugnayan sa Lord, kundi nakikipag-ugnayan po tayo sa isa't isa. Linggo-linggo ginagawa po natin ito. Ito po yung tinatawag po nating banal na hapunan o Lord's Supper. Ano po? More than 2,000 years ago, during the Feast of Passover, Jesus instituted this what we call Lord's Supper. Alam niyo po, marami pong nagtatanong, bakit daw po tayo nagbabanal na hapunan sa umaga? Di po daw dapat ginagawa yon sa umaga. Dapat daw po ay sa hapon. Marami pong mga pilosopiya ang tao para pabulaanan lamang ang katotohanan po na to. Ang hindi po nila naiintindihan, ang salitang banal na hapunan ay hindi tumutukoy sa kung anong oras mo ito gagawin. Ang salitang banal na hapunan ay katawagan. Isa sa mga katawagan, kapag ginagawa po natin ang pag-aalaala natin sa dugo at katawan ni Jesus sa oras ng ating pananambahan. Sa totoo lang po, hindi lang naman po banal na hapunan ang tawag dito. Ang banal na hapunan po, mga kapatid, ay kilala din sa tinatawag nating the communion. At yan po ay nakasulat sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16. Hindi lang po siya tinawag na the communion. Tinawag din po siyang the breaking of bread. At yan po ay nakasulat sa Acts chapter 2, verse 42. At mayroon pong ilang grupo na tinatawag din itong Eucharistia mula sa Griegong Eucharisteo, na ang ibig pong sabihin ay pagbibigay ng pasasalamat na ginawa ni Kristo sa oras ng institusyon nito doon sa Matthew chapter 26, verse 26 hanggang 27. Tignan po ninyo sa screen ang mga katawagan na bukod po sa Lord's Supper, ito po ay tinawag po na the communion,
the breaking of bread, tinawag din po itong Eucharistia. Ito po ay isang simpleng gawain kung saan ang mga Kristiyano ay nakikibahagi sa tinapay na walang libadura. Take note, tinapay na walang libadura. Hindi ho pwede dito yung pandesal. Baka hubitin kayo doon sa tinatanggap natin at nagpaplano ho kayo mag-donate ng pandesal every morning, hindi ho pwede yun. Bakit po? Dahil ang tinapay po na binibili natin sa tinatawag po nating mga tindahan ng tinapay or bakery, may libadura yan. Alam niyo po ba yung libadura? Yeast. Ito po yung pampaalsa. Ang ginagamit po rito ay tinapay na walang pampaalsa. Bakit po? Dahil ang pampaalsa po ay tinatawag po na pangdaya. Halimbawa po, nilagyan mo ng yeast ang kakaprasong ganyan na ika nga po ay arena at minasa mo po yon. Pag naging tinapay po yun, malaki. Kaya po pagkagat mo, sa unang kagat, hangin lahat. Iyon ang pandesal natin ngayon. Wala nang laman sa loob, puro hangin. Bakit po? Nadaya ng libadura. Kaya po ang ginagamit po dito, ay yung tinapay na walang libadura. At umiinom po tayo ng katas ng bunga ng ubas. Yun po yung iniinom natin dito. Ito ay isang mahalagang gawain. Gusto ko pong i-take note niyo po ito. Ito po ay isang mahalagang gawain ng pagsamba at dapat po nating maunawaan bakit natin ginagawa ito. Bakit? Dahil kung hindi po natin mauunawaan ang dahilan ng pakikibahagi dito, ang ating pakikibahagi, number 1, ay walang kabuluhan. Kung hindi mo naintindihan yung pagganap o pagtanggap ng banal na hapunan, lalabas na walang kabuluhan ang iyong ginagawa. It is just an ordinary meal for you. Number 2, hindi ka nais-nais sa Diyos. Kapag tinatanggap mo ito ng walang kahulugan sa iyo, hindi ka nais-nais sa Diyos. At pangatlo, maghahatid ito sa iyo ng hindi maganda. Sang-ayon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 27. Baka ang akala po natin, ang treatment po natin sa Lord's Supper po natin ay basta-basta lang, na parang walang dating sa atin, mga kapatid. It's about time to change your perspective when it comes to Lord's Supper, because Lord's Supper is a dangerous meal. It's not an ordinary meal. Why dangerous? Because kung tinatanggap mo to ng walang anuman sa iyo, walang kabuluhan na ginagawa mo, hindi ka nais-nais yan sa Diyos at maniwala ka. At the end, maghahatid yan sa iyo ng hindi maganda. Sa makatuwid, mga kapatid, mahalaga na ang mananampalataya, lalo na yung mga bago sa pananampalataya, mga bagong tanggap, mga bagong baptize, ay maging pamilyar sa kahulugan at pagsasagawa ng banal na hapunan. Hindi po natin ito dapat ipinagsasawalang bahala. Kung mapapansin po ninyo, dito sa Church of Christ San Pedro Family, every Sunday ginagawa po natin ito. Mamaya, pag-uusapan po natin, bakit every Sunday? Hindi ba nawawala ang meaning niyan kapag every Sunday? Sa ibang pananampalataya, ang kanilang pinagkakasunduan ay once a month. Yung iba naman po ay once a year para daw po matipid. Sa tingin ko po, hindi tama yung mga ganong intensyon kung talagang gusto po nating sundin ang kalooban ng Diyos. Ngayong umaga, mayroong 2 tanong na sasagutin po tayo. 2 tanong na ating pag-aaralan ukol po sa paksa o sa topic po na ito. At ito po yung unang tanong, ano ba ang kahulugan ng banal na hapunan? Dapat ma-realize po natin, ano ang meaning nito sa atin? Unang-una, mga kapatid, ang banal na hapunan po ay pag-ala-ala or commemoration. Nakalagay po yan sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 25. Ang sabi po ni Paul, "For I received from the Lord what also I pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' And then, sabi po, in the same way, after supper, he took the bread saying, 'This cup
is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. It's very clear, mga kapatid, na ginagawa natin to in remembrance of our Lord Jesus Christ. So ano ang kahulugan ng banal na hapunan para sa atin? Ito ay pag-ala-ala sa ating Panginoon. Ang question ko po, whenever you receive the Lord's Supper, sinong nasa isip nyo? Alam nyo, nag-i-special number pa lang po dito o nagbibigay pa lang po ng Lord's Supper special song. Pinakikita na po yung tinatawag po nating motion picture ng Passion of Christ. Why? For us to go back kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. And very clear, sinabi ni Paul, do this in remembrance of me. Si Jesus mismo ang nagpahayag po nito. Alalahanin natin ang lahat ng ito. Gawin po natin ang lahat ng ito habang inaala-ala natin siya. Mga kapatid, inaala-ala po natin ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng tinapay. Bakit tinapay? Bakit hindi bibingka ang ginamit? Di ba? O kaya naman puto para malaki-laki. O kaya kuntsinta para medyo malagkit ng konti, may kulay pa. Bakit kaya ang tinapay na ito ang ginamit? First of all, ang tinapay ay walang libadura. Ayaw ng Panginoon na may halong daya. At ito po yung kanyang katawan o yung tinapay na nagre-represent ang kanyang katawan na walang dumi, walang daya, mga kapatid. Bakit tinapay? Pag-isipan niyo po kung paano ginagawa ang tinapay. Hindi po ba ang tinapay ay minamasang mabuti? Hinahampas? Pinipiga ng paulit-ulit? Hindi po ba yan ang ginawa sa katawan ng Panginoon? Ang katawan ng Panginoon ay binugbog, sinuntok, hinampas ng paulit-ulit na parang tinapay. Inaala-ala po natin, mga kapatid, ang dugo ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng katas ng ubas. Bakit? Because, bakit hindi soft drinks na lang kaya ang ginamit na kuminsan pag nauubusan po ang church, Coca-Cola ang ginagamit? Mali po. Bakit hindi po kaya katas na lang ng apple ang gamitin natin? Bakit ubas? Going back in those days, mga kapatid, para po magkaroon ng tinatawag nating katas, yung ubas. Noong mga panahon po na yon, yung kanilang ubas ay nilalagay po sa tinatawag po nating isang bangan, kung saan po doon nila po ito tatapak-tapakan. At habang tinatapakan po nila ito, yung katas ng ubas ay lumalabas. Manood po kayo noong palabas na Chosen. At makikita nyo po doon na si Peter, one time nung umuwi siya sa tahanan na andun yung kanyang asawa, nagpipiga ng tinatawag po nating katas ng ubas, and then later, he joined yung kanyang asawa. Dalawa po silang nagpiga ng ubas. Bakit ubas ang ginamit ng Panginoon? Bakit hindi Coke? Bakit hindi Royal? Bakit hindi Apple? It's because meron po itong sinisimbolize. Bakit katas ng ubas? Dahil ang katas ng ubas ay bunga ng matinding pagpiga or pagtapak. At yung dugo ng Panginoon ay bunga ng mga sugat niya, dala ng matinding parusa, mga kapatid. At sabi ng Panginoon ay dapat nating alalahanin ang sakripisyo niyang ito dahil sa ating mga kasalanan. Dapat inaala-ala natin yung kamatayan ni Jesus, yung sakripisyo niya na ginawa, yung pagbuhos na ng kanyang dugo sa oras na tayo po ay tumatanggap ng banal na hapunan. Alalahanin natin yung kanyang kamatayan na gumawa ng bagong tipan, yung dugo na ibinuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, walang kapatawaran kung walang pagkabubo ng dugo. Kung hindi ibinuhos ni Kristo ang kanyang dugo para sa atin, wala po tayo dito. At wala tayong karapatang humarap sa harapan ng trono ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang banal na hapunan po, maitutulad po natin sa paggunita, sa paglaya ng Israel mula sa Ehipto sa pamamagitan ng dugo ng kordero na ipinahid sa mga poste ng pintuan ng kanilang tahanan. Noong panahon na yon, it is just a picture of what will happen to the person. Kaya po yung Old Testament at New Testament ay makikitaan po natin ng, continuity
na yung nangyari sa Old Testament is just the picture of what will happen to the person in the New Testament. Picture katulad po na nangyari dito po sa tahanan ng mga Israelita nung sila'y naalipin ng mga Ehipsyo. Kung matatandaan nyo po, ipinag-utos po sa kanila na kanilang dapat napahiran ang poste o hamba ng kanilang mga pintuan bawat tahanan. Nang sa ganon, pagdaraan yung anghel ng kamatayan, ang bawat pintuan na may pahid ng dugo ay hindi mamamatay. Buong pamilya, mga kapatid, na naandoon sa loob ng bahay, hindi mamamatay basta't may pahid ng dugo ng kordero. So lahat ng bahay ng mga Israelita, may bahid ng dugo, nilampasan at walang sino man sa kanila ang namatay. Mga kapatid, ang banal na hapunan ay isang alaala ng kamatayan ng ating Panginoon na gumawa ng ating kaligtasan mula sa kamatayan na dulot ng kasalanan. Lahat ng tumanggap kay Jesus na balot ng kanyang dugo, lalampasan ng kamatayan. Meaning, hindi na siya magtatamo ng walang hanggang kaparusahan. Sa halip, ang kanyang kakamtan ay buhay na walang hanggan dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Doon sa Efeso, makikita natin, chapter 1, verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Kung mapapansin po ninyo, ulitin ko, yung Old Testament ay picture, samantalang sa New Testament ay yung tinatawag nating person. Pag pinuntahan nyo po yung picture, buong family. Take note of this, mga kapatid. Buong family na nasa loob ng tahanan, na saklaw ng pahid ng dugo ay may kaligtasan. Mga kapatid, napakasarap mag-Lord's Supper kung kayo po ay buong family. Hindi ho ba kayo nalulungkot na maglo-Lord Supper po kayo at aalalahanin niyo ang pagliligtas ng Panginoon, pero kayo lang pala ang ligtas? Hindi po ba kayo malulungkot na kayo lang ang nag-aala-ala sa sakripisyo ni Kristo, meaning kayo lang ang may pahid ng dugo at kayo lang ang lalampasan ng kamatayan? Sa Old Testament, bawat family na may pahid ng dugo ang hamba, nilampasan ng anghel ng kamatayan. Sa panahon natin ngayon, it's a huge encouragement for all of us na ang bawat pamilya po natin sa tulong at awa at habag ng Diyos at sa ating mabuting patutuo sa ating pamilya ay lagpasan din ng anghel ng kamatayan sapagkat sila ay nasumpungan may bahid ng dugo ni Kristo noong tanggapin nila sa Jesus sa kanilang buhay. Mga kapatid, kung minsan nalulungkot ako dahil ang ating Lord's Supper ay ginagawa na lang natin ng parang walang kahulugan. May mga pagkakataon pa nga po na ang Lord's Supper ay para bagang tayo lang. Kaya yung mga bata, hindi po nila naintindihan kung ano ang Lord's Supper. Bakit? Dahil tayo lang ang nakakaintindi at saka na lang nila maiintindihan kapag maybe lumaki na sila. Pero alam po ba ninyo, mga kapatid, na kung babalikan natin yung Old Testament, at titignan po natin yung bawat tahanan na may bahid ng dugo ng tinatawag po nating kordero, hindi lang po yung nanay at tatay ang naandoon. Sa palagay po ba ninyo, nanay at tatay lang ang naandoon at ang mga bata ay naandoon sa Ehipsyo at naggagala? Hindi po. Doon sa pagkakataon na yon, na darating yung anghel ng kamatayan at mapupuksa ang bawat tahanan na walang bahid ng dugo, pati mga anak ay naandoon. At nais ko pong maunawaan natin itong lahat, mga magulang na katulad ko, na ang Lord's Supper ay hindi lang tayo dapat ang nakakaintindi. Dapat pati yung mga anak natin na iintindihan nila bakit natin ginagawa ang pag-alaala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sa ganun bata pa lang sila, alam na nila kung gaano sila kamahal ni Jesus. Kung minsan nalulungkot pa ako dahil yung iba pong mga ibang churches
kung saan naroon ang ibang mga diakonesa. Ginagawa po nilang pang-snack sa mga bata, yung Lord's Supper. Bakit? Hindi po kasi naintindihan ng mga bata yon. And yet, we treat it as an ordinary meal. I just hope hindi natin ginagawa yan dito. Na kapag ka po meron tayong sobrang grape juice at meron tayong sobrang tinapay, tatawagin natin yung mga bata at papipilahin natin sila nang wala namang kahulugan sa kanila at ibibigay natin sa kanila na parang ordinaryong pagkain. I just hope na every time na magpe-prepare po tayo ng Lord's Supper dito, we will always give the best because it represents Christ, mga kapatid. Sometimes, nalulungkot ako kapag ang grape juice natin, iba-iba ang lasa. Walang consistency. Minsan matabang. Minsan naman sobrang tamis hanggang masamid ka na. Minsan ang serving naman halos kalahati na lang. Parang nainuman na. Bakit hindi ba natin pwedeng gawin yung pinaka-the best para dito sa elementong ito? Mga kapatid, hindi ba tayo ganyang karami? Pag niloob ng Diyos na nagtriple ang bilang po natin, mas marami tayong bibigyan ng pagkakataon na alalahanin ng dugo at katawan ng Panginoon. Doon ba kayo mas manghihinayang? Kung si Kristo nang hinayang sa kanyang dugo, hindi na lang sana niya ibinuhos para sa atin. Mga kapatid, nanghihinayang ho ba kayo bumili ng mahal na grape juice to represent the blood of Christ? Meron namang masarap. Ba't bibili mo yung mura? It represent the blood of Christ, yung mura na lang, ganon. Kasi si Jesus lang naman yan. Ganon ang treatment natin. No! It should not be that way, mga kapatid. Because nagre-represent ito kay Christ, dapat best. So I just hope sa susunod po ng mga pag-partake po natin, consistent yung lasa. Kung Welch yan, sige, all the way. Napakamahal yan, yes, so what? It represents the body of Christ. And the blood of Christ, I mean. Sometimes nasisettle na lang tayo sa mura. Kung sabihin kaya ni Jesus na nung siya ay mamamatay, Ama, pwede po bang isang patak na lang ng dugo para sa kanila? Mahal ang dugo ko eh. Sayang naman, makasalanan naman yung mga yan. No, mga kapatid. Lahat ng dugo ni Christ na buhos para sa iyo. Tayo naman, lahat ng ibubuhos nating pananalapi para lang sumarap yung pag-alaala natin sa dugo ng Panginoon, ibuhos natin, mga kapatid. Please, wag naman pong paiba-iba ang lasa ng grape juice natin. Let it be consistent. Pag naglo-Lord Supper tayo, tawagin natin yung mga anak natin sa tabi natin. So that they can fully understand. Ano ba yung ginagawa natin, anak? Itong ginagawa natin ganito. Sino magpapaliwanag noon? Si pastor? Yes, ito ngayon, pinapaliwanag ko, binibigay ko sa inyo as parents. Yeah, totoo po yun. Yun ang dapat. Pero kayo as parents, kayo magpapaliwanag sa anak nyo. Sa tingin nyo ba, noong si Moses ay nagsabi na, pahiran ninyo ng dugo ang bawat hamba. Sa tingin nyo, nagbahay-bahay siya at pinasok niya at pinaliwanag niya isa-isa, kasi ganito yun mga bata, kaya pinahiran ng dugo kasi dadaan yung ahil. Hindi po. Naniniwala po ako na yung bawat magulang sa pagkakataon na yon ay pinaliwanag nila ng maliwanag sa kanilang mga anak yung dahilan kung bakit sila kinakailangan magstay sa bahay, bakit pinapahiran ng dugo yung kanilang hamba. Mga magulang ang gumawa noon. Parents, mga Christian parents, kayo ang magpapaliwanag sa inyong anak. Kaya kung minsan, eto pansin ko lang, may mga Christian na lumaki o may mga anak na lumaki sa Christian home na hindi malalim ang kahulugan sa kanila ng Lord's Supper. Alam niyo kung bakit? Kasalanan ng mga magulang. Hindi ipinaliwanag sa kanilang anak anong meaning nito. At isa pa sa katotohanan na ito, isa sa mga anak nila ay nakikipila din. Pagka sumobra yung Lord's Supper, pinakakain at parang ordinary meal. It should not be treated that way. Ano pa ang kahulugan nito? Ano pa ang ibig sabihin nito?
Ano ang kahulugan nitong banal na hapunan? Sabi natin, ito ay pag-aalaala or commemoration. Pangalawa, ito po ay isang pagpapahayag or proclamation. Una, ipinapahayag natin ang ating pananampalataya sa bisa ng kamatayan ng Panginoon. Habang nagtitake po tayo ng Lord's Supper, mga kapatid, we proclaim the Lord's death. We proclaim our faith that we believe that the Lord Jesus Christ died on the cross for our sin. Sabi po doon sa 1 Corinthians, makita po natin mga kapatid, patuloy natin basahin yon. Ano po? For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mga kapatid, ang kamatayan ay pagpapahayag na ito ay tunay at para sa ating mga kasalanan. So habang nagtitake po tayo ng Lord's Supper, pinoproclaim po natin na tama, si Jesus Christ ay namatay para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So kapag tinatanggihan natin yan, inaayawan natin yan, it's like tinatanggihan mo rin na si Kristo ay namatay para sa iyo. Isang pagproklamasyon, inihahayag natin o inihayag din natin ang ating pananampalataya sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi lang po si Jesus namatay, kundi pag naglo-Lord Supper po tayo, or nagbe-breaking of bread po tayo, inaala-ala din po natin na si Kristo ay babalik para sa atin. Amen po ba? Sino po rito naniniwalang babalikan siya ng Panginoon? Then take the Lord's Supper. Yung mga hindi nagtitake ng Lord's Supper, hindi sila naniniwalang babalikan sila ni Kristo. Pero habang ikaw ay nagtitake ng Lord's Supper, it's a reminder. It's also a proclamation that the Lord will come back for you. Di ba? Kaya dapat patuloy nating gawin ito hanggang sa siya ay muling dumating. Now, kung talagang naniniwala tayo na siya ay darating sa takdang panahon, dapat ipagpatuloy po natin yung pagsasagawa ng gawaing ito. Ano ho? Hindi lamang ito pag-alaala sa kanyang kamatayan, hindi lamang ito pagpapahayag na si Jesus ay namatay para sa atin at siya ay babalik sa takdang panahon. Ito po yung pangatlo. Ito ay isa ring pakikibahagi o yung tinatawag nating communion. Naalala ko po nung araw, nung hindi pa po kami member ng Church of Christ, kami po ay galing sa pananampalatayang Katoliko. Ang tanong po lagi sa amin ay, nangumunyon ka ba? Naalala niyo po yan? Kasunod na tanong, dumikit ba sa ngalangala mo ang ang tinapay? Pag ang sagot mo ay oo, ibig sabihin kasi pag dumikit yan sa ngalangala mo, makasalanan ka. Kaya po ako noon, pag nagte-take po ako ng communion, hindi ko po hinahayaang dumikit sa ngalangala. Nginunguya ko na agad, niluluno ko na agad. Totoo po yan. Kayo po ba ay biktima din ng ganong pananampalataya? Tanungin mo mga katabi mo, relate much? Totoo. Hindi po ba ang paniniwala natin na kapag ka po yung tinapay o yung ostya dumikit sa ngalangala, makasalanan ka? Tanong, sino bang taong hindi makasalanan? Dumikit yan o hindi? Ang totoo, makasalanan tayo. Kaya nga tayo merong, Holy Communion ay para ma-remind ka, huwag kang mag-alala, may kapatawaran ng kasalanan mo nang dahil dyan sa tinapay o sa katawan ni Kristo na nabayubay at namatay doon sa krus dahil sa kanyang dugo na nabubo para sa iyo. Ito ho pagkaiba. Nung Katoliko po ako, bukod sa iniiwasan kong dumikit sa ngalangala ko yon at maiproclaim na ako po ay makasalanan, ito pa po yung isang bagay na hinahanap-hanap ko. Yung pong grape juice, wala. So pagkasabi sa iyo na katawan ni Kristo, tapos. Hanggang doon na lang yun. At inggit na inggit ako noon sa mga pari. Bakit? Dahil sila po may iniinom. At ang sabi ko sa sarili ko, it's unfair. Bakit sila lang ang may iniinom? Ba't ako wala? Samantalang ang sabi nila, do this in remembrance of me. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Bakit sila lang may iniinom? Bakit ako wala? Then I go back to the Bible at ang sabi po ni Jesus, yung kasabay niya na sasawsaw ng tinapay at kakain, siya po ang magkakanulo sa kanya. Alam niyo po kung sino yon?
Sino po yun? Pakilakas nga po, sino po yun? Si Judas. Therefore, ang hindi nakainom sa pagkakataon na yon, dahil pagkasawsaw at pagkakain niya, umiral na ang demonyo sa kanya, umalis na siya. Hindi ho siya nakapag-take ng cup o hindi na siya nakainom ng grapes na sumisimbolo sa dugo ni Jesus. Nakakain lang siya, pero di siya nakainom. Siya po si Judas. At ang ginagawa sa atin, nung tayo ay Katoliko, kakain ka lang, hindi ka iinom. Sinong ginagaya mo? Exactly. Totoo po yan. Pakikibahagi, communion. So, hindi ka lang dapat nakikibahagi doon sa tinapay, dapat din doon sa dugo. Kaso unfair. Because sa atin, sa Catholic before, doon ka lang sa tinapay. Doon sa dugo, wala. Kaya one time, naikwento sa akin ng tsuhin ko, pinasok daw po nila. Kasi po yung aming simbahang Katoliko nung araw ay barong-barong. Pinasok daw po nila yung pinaglalagyan nung pari ng mga iniinom. At gusto raw po talaga nilang matikman. Nang matikman po nila, nalasing ho sila. Alak daw pala talaga. Hindi yun ang tinutukoy ng Bible na alak. Yung alak o grape juice na binabanggit mo dito ay non-fermented. Hindi nakakalasing. Sabi po sa 1 Corinthians, makita ho natin dito. Ituloy lang po natin yung basa. Ang sabi po dyan, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa or cup, Tagalog ng cup is kopa, ng pagpapala ng ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo. At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpirapiraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Number 1, mga kapatid, ang banal na hapunan ay isang pakikisama o pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Nakikibahagi tayo. Hindi lang yon. Ang banal na hapunan ay pakikisa o pakikibahagi sa katawan ni Kristo. Kaya po, every time na tayo po yung nagtitake ng Lord's Supper dyan, wag po natin itong gawing biro-biro. Kasi nakikibahagi po tayo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Ngayong alam na po natin yung kahulugan nito, ito po ang tanong na pangalawa na sasagutin natin. Paano ba, Pastor, ang tamang pagganap ng banal na hapunan? Paano po ba ang tama? Number 1, dapat isakatuparan po ito ng buong paggalang. Dapat may paggalang. Ewan ko kung napapansin po ninyo. But every time po na tayo po ay dadako sa pag-alaala, pagsapit natin sa tinatawag nating banal na hapunan, nagkakaroon po ng tinatawag nating solemnity as a whole. Nagkakaroon po ng katahimikan. Bakit? Dahil ang pagsasakatuparan nito dapat may paggalang. Nararapat na gawin sa isang karapat-dapat na paraan. So hindi po pwede dito yung magtitake kayo tapos nagkikiliti ang kayo. sarap. Hindi ganoon. Kasi nade-disrespect po natin yung ginagawa po nating napaka-espesyal at napakahalaga. Now, tignan niyo po itong King James Version ng 1 Corinthians chapter 11, verse 27 and 29. Verse 27. Are you with me, church? May natututunan po ba? Amen. Sabi po dyan, 27, wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord. 29, sabi dyan, for he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Now, mayroon po akong comment dito. Yung salitang, paki-plus sa screen, yung salitang karapat-dapat dyan, ayon sa Bible, King James, ay isang pang-abay. Sa Tagalog po, sa English po ay adverb. Na naglalarawan kung paano natin ito tinatanggap, hindi kung tayo ba ay karapat-dapat dahil walang karapat-dapat sa atin. Gusto ko maging maliwanag yon sa bawat isa sa atin. Meron po bang karapat-dapat sa atin sa Panginoon? Wala. Bakit? Dahil tayong lahat po ay makasalanan.
So ano po yung binabanggit dito na unworthily? Yung ba itumutukoy sa individual? Hindi po. Tumutukoy po yon as a whole, as a church, na dapat daw po ginagawa po natin ito worthily. Ginagawa po natin ito ng maayos na maayos para sa Panginoon. Yan, ito pong bagay na ito. Sinulat ni Pablo, bakit? Tinalakay po ito ni Pablo, partikular sa mga taga-Korinto. Why? Because nung mga panahon na yon, ginagawa na lang po nilang ordinary meal ang Lord's Supper sa oras ng kanilang pananambahan. Kung sino yung unang dumating, siya ang maunang kumain. At yung mga mahuhuli, bahala na sila. Kung may matira o wala, sorry na lang. Ordinary meal ang treatment nila dito. Nakalimutan po nila yung essence, bakit nila ginagawa ito. And kung kapareho po tayo ng mga taga-Korinto na ginagawa po natin ito na wala ng sense sa atin, ginagawa na lang natin to just a tradition, wala ng meaning po sa atin, mga kapatid. That is the word unworthily. Pangalawang bagay po, nararapat po itong gawin na may paggalang sa pinakadakila at mahal na dugo na binayad ni Jesus para sa ating mga kasalanan. With respect, dapat irirespeto ho natin. At yan, itinuturo dapat hanggang sa mga anak. Kaya po mamaya, after my message, maglo-Lord Supper tayo. Pero hindi po kayo nakaupo. By family, you will come forward and the elders will serve you. With your children. Para maintindihan po nila, ang ginagawa natin ay isang seryosong bagay. Kung wala dyan ang inyong family, you just come alone, it's okay. Mamaya po, after this message, by family, you will come forward and receive the blood, receive the body of Jesus Christ. Isipin natin yung matinding paghihirap, isipin natin yung matinding kahihiyan ng pisikal na katawan ng ating Panginoon. Isipin natin yung spiritual anguish ng Panginoon. Siya ay nagdusa habang daladala ni Jesus yung lahat ng kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ang sabi niya doon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tandaan natin ito. Remember this, mga kapatid. Ang di wastong pagsasakatuparan nito, magdudulot sa atin ng paghatol. Kapag ginagawa natin ito as a church, pero hindi po seryoso, ginagawa po natin ito na parang ordinaryo lang at walang kahulugan sa atin as a church, may paghatol po ang Diyos sa atin. 1 Corinthians chapter 11, verse 27 to 29, pakitignan po natin. Ang sabi diyan, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di karapat-dapat o di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kapag ginagawa po natin ito as a church nang wala na pong kahulugan sa atin, kumakain at umiinom lang po tayo as a church na nagiging kahatulan sa atin. Kung hindi po wasto ang ating pagsasakatuparan nito, mari po tayo magkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ang pagkain at pag-inom ng banal na hapunan ng Panginoon na di nararapat ay pagkain at pag-inom ng hatol sa ating mga sarili. Ang tao magsasakatuparan nito ng hindi po tama, hindi wasto, may tutulad po natin sa kaparehong kategorya ng mga taong ininsulto at ipinako si Jesus doon sa krus. Gusto ba natin yun? Gusto ba natin yun na parang inuulit lang nating ipako si Jesus Christ doon sa cross because wala naman palang meaning sa atin yan. Kaya wag po nating gawing biro-biro, mga kapatid, ang Lord's Supper or ang breaking of bread. Dapat po nating gawin ito na may buong paggalang, gawin natin po ito ng buong pag-ibig at buong pagsamba sa ating Panginoon.
Kapag naglo-Lord Supper po tayo, bigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa to meditate. Huwag natin abalahin. Huwag natin kausapin. Hayaan natin sila magnilay-nilay sa kanilang sarili. Hayaan po nating mapakinggan po nila yung paalala ng mga elders natin every time na nagsasalita sila dito. Pangalawa po, dapat gawin po ito na may pagsisiyasat sa sarili. Magkaroon tayo ng spiritual reflection sa kondisyon ng ating mga sarili. 1 Corinthians 11:28, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Now, as we examine ourselves, tanungin natin ang mga bagay na ito sa ating sarili. Number 1, namuhay ba tayo sa paraan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng Panginoon? Meaning, yung buhay mo ba na ipinamumuhay ngayon ay nagpapakita na pinapahalagahan ng buhay mo yung sakripisyo ni Lord para sa iyo? Do you really follow Jesus in your life to show that you really value what He have done for you? The second, ginagawa ba natin yung magsisi ng ating mga kasalanan? Meaning, pag sinabing pagsisisi, ito po ay pagtalikod sa maling ginagawa po natin. Meaning, ito po ay pagbabago ng pag-iisip. Mali yung nagawa ko. When we say repentance, it's a change of mind and a change of direction. Meaning, kung alam mong mali itong ginagawa mo, tatalikuran mo na, gagawin mo yung tama. That is what we call repentance. And lastly, nagpapatuloy ba tayo sa dati nating buhay, sa paraan natin, na muli natin pinapako ang Panginoong Jesucristo doon sa krus? Tanungin natin yung sarili natin, ako ba, yung buhay ko ba walang nababago, dati pa rin, na parang pinapako ko uli ang Panginoon doon sa krus? Ganun ba ang ginagawa ko? This is a time, mga kapatid, to examine ourselves, to reflect, mga kapatid. I want you to take note of this. The Lord's Supper is a very private matter between a Christian and his or her God. A time to reflect on the past and to resolve for the future. Kaya whenever we do this, mga kapatid, let's reflect. Whenever we do this, mga kapatid, lagay natin sa isip natin, examine ourselves. Kaya nga, nakakatuwa si David . Ang sabi ni David, search my heart, O Lord. At hindi natin po pwedeng ikailan na yun din ang dapat nating panalangin. Lord, i-search mo yung heart ko bago ko tanggapin po ito. At kung may mga bagay po tayo na dapat itama, hingin natin sa Diyos ang tulong. Lord, tulungan mo po ako. Maitama ko po yung bawat pagkakamali ko. Now, another way kung paano natin isa sa katuparan ito, ito po yung pangatlo. Dapat isa katuparan kasama ang ibang Kristiyano. Kaya nga po ito yung bilin ko sa mga elders natin. Pag kayo po ay magsasagawa ng visitation sa ating mga kapatid na may sakit at magsasagawa po kayo ng tinatawag po nating house worship. No, visitation with house worship. Wag lang po yung may sakit ang dadalhan nyo ng Lord's Supper. At siya lang po ang pakakainin at paiinumin nyo. Hindi po. Naroon kayo as a sign that you commune with God and you commune with the person. Dapat magkakasama po kayo. Hindi po ito ginagawa na mag-isa lang. Tandaan po natin, merong sapat po na indication from the Bible na ang banal na hapunan ay dinesign upang maging isang lugar ng pagsasalo-salo. Yung mga disipulo, magkakasama sila upang paghati-hatiin ng tinapay. Tingnan niyo po yung Acts chapter 20 verse 7, at ng unang araw ng linggo, kami, ang term po, kami, ay nagtitipon upang ganapin ang pagpipira-piraso ng tinapay. That's why kung meron tayo mga kapatiran na may sakit and they are requesting for a house worship or a house visit, mga elders, magdala ho kayo ng Lord's Supper, hindi lang para sa Kanya. Dapat kasama po kayo, kasama po yung ibang sasama sa inyong musician, kasama po ibang mga diakonesa na makikibahagi doon sa gawain na yon. Hindi lang siya ang abutan nyo ng Lord's Supper. Because ang indication ng Bible, pag tinignan nyo po, miski nung nag-Lord's Supper si Jesus, mag-isa lang po ba siya? O kasama niya po yung 12? Kasama niya. Pati nga yung Judas na andun . Di po ba?
Ang point po, ang Lord's Supper hindi ginagawa ng mag-isa. The Bible indicates that it should be done with the other Christian. Tandaan po natin na ang isa sa mga mensahe ng banal na hapunan, hindi lamang po pakikibahagi sa Panginoon, kundi pakikibahagi din sa isa't isa. We do not only share our lives, we do not only give our lives to Jesus, we also share our lives with our brethren. Amen? That's what we call relationship. Relationship is being connected with our God and being connected with one another. And that is the message of the Lord's Supper. Na ikaw ngayon, meron ka ng tamang relasyon sa Diyos, and therefore, you should have a tamang relationship sa iyong kapwa. Amen po ba? So, dapat ginagawa po ito, ganapin po ito, na hindi nag-iisa. Dapat may kasama. Dapat, gawin po natin ito, not just once, not just twice, but every Sunday. Dapat gawin po natin ito linggo-linggo. I want you to take note of this. Gawin po natin ito linggo-linggo. Ang katibayan po ng Biblia na ito ay dapat gawin linggo-linggo, nakasulat po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 25. Yung term na ginamit, tuwing. At doon sa Acts chapter 20 verse 7, na ang sabi po rito, at sa unang araw ng linggo. Ang salitang tuwing, sa English po ay upon the first day of the week. Ito po ay indikasyon ng dalas. Yung palagian na pagsunod sa gawaing ito. Now, yung iba po, ginagawa ito once a month, it's up to them. Yung iba po, ginagawa po ito once a year, it's up to them. Because ang bottom line, sabi nila, para matipid. It's up to them. Sila ang mananagot sa Lord. But here at Church of Christ San Pedro Family, gusto ko pong ma-realize natin, mula sa ating mga magulang hanggang sa kanila ng mga kabataan, gagawin natin to every Sunday. Siguro magtatanong merong magtatanong, bakit every Sunday? Bakit hindi once a month? Bakit hindi once a year? Ang tanong ko naman, bakit once a year? Bakit once a month? Bakit hindi linggo-linggo? Ang sagot po nila, kasi nawawala yung meaning. Totoo po ba yun? Siguro sa kanila nawawala ang meaning. Ang arguments po ganito eh. Every Sunday po ba kumakanta tayo? Sumagot po kayo. Every Sunday po ba kumakanta tayo, umawi tayo? Sa ating pagsamba, nagpupuri po ba tayo every Sunday? Tanong, nawawala po ba ang meaning? Every Sunday po ba sama-sama tayong nananalangin? Tanong, nawawala po ba ang meaning? Bakit ang Lord's Supper pagka every Sunday natin gagawin, mawawala ang meaning? Kung ang pag-awit every Sunday hindi nawawala ang meaning, kung ang pananalangin every Sunday hindi nawawala ang meaning, therefore, ang Lord's Supper, kung every Sunday natin gagawin, hindi yan mawawalan ng meaning kung totoo yan sa ating puso. Ang tanong ko sa kanila, every Sunday po ba kayo ay nag-o-offering? Ang sagot nila ay, Amen. Bakit ang offering? Hindi nawawala ang meaning. Bakit pag Lord's Supper na pagkakagastusan, nawawala ang meaning? May meaning lang sa atin pagtatanggap. Pero pag magre-release, walang meaning. Kapatid, hindi ganon. Sa Church of Christ San Pedro Family, hindi ganon. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ganon sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Every Sunday, ginagawa natin ito. Hindi mawawala ang meaning nito dahil alam natin ang kahulugan nito sa atin. Alam natin yung lalim ng kahulugan nito sa ating mga puso. Alam niyo, sa kasaysayan ng Kristyanismo, may mga nagpakita po sa atin, mga katibayan na nagpapatunay ng araw at dalas ng pagsasagawa ng banal na hapunan. Una, si Justin Martyr, 150 AD, ay nagtala kung paano nagtitipon ang mga Kristiyano ng araw ng linggo at nakikibahagi sa hapunan. That is in Apology 1, page 67. Si Thomas Scott ay nagsabi, ang sabi ni Thomas Scott, ang ordinansang ito, o yung banal na hapunan ng Panginoon, ay tila pinangangasiwaan sa bawat araw ng Panginoon, or every Sunday. At walang nagsasabing Kristiyano
ang wala sa pagtitipon. So pagka Kristiyano ka, dapat andun ka sa pagtitipon. Why? Dahil yung banal na hapunan, binibigyan natin ng pagpapahalaga bilang bahagi ng ating pagsamba. Yung iba naman mga Kristiyano, nagpapalate. Lord Supper na lang ang inaabutan. Ang tawag sa kanila mga Lord Supper Christian. Ang habol lang nila Lord Supper. Mali. Again, nakalimutan mo yung meaning nito. It's not only communing with God, but also communing with each other. C.P. Doddridge, ang sabi niya, it is well known that the primitive Christians administered the Eucharist or the Lord's Supper every Lord's Day. Yan ay isang congregationalist. At yan po ay makikita natin yung kanyang binanggit doon sa Acts chapter 20, verse 7. Ang ating spiritual na buhay, I want you to take note of this, mga kapatid. Ang ating spiritual na buhay ay nakasalalay sa halaga at benepisyo ng kamatayan ng Panginoon sa krus. Yung lingguhan nating pagsasakatuparan ng Lord's Supper ay tumutulong sa atin na mabuhay ng may pagpapahalaga at naaayon sa ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya don't miss the Lord's Supper every Sunday. Kung hindi pa tapos ang worship celebration at di nyo pa natatanggap ito, wag muna kayo umuwi. Wag muna. Kung dumarating po tayo rito at Lord's Supper na lang naman ang ating nais abutan, wag naman ganun mga kapatid. Dahil ang worship celebration ay nagsisimula from the start at nagtatapos doon sa threefold Amen. Bakit natin ginagawa ang banal na hapunan? There you go. Nakita natin ang mga dahilan. Ito ngayon ang challenge. Ang banal na hapunan po ay napaka-espesyal na pag-aalaala sa kamatayan, sa sakripisyo ng ating Panginoon. Ang mga unang Kristiyano, nagpatuloy at nanatili sa pagtupad nito. Nawa tayo, ganun din. Ang mga Kristiyano ngayon, number 1, hindi dapat baliwalain ang kahalagahan nito bilang bahagi ng ating pagsamba sa Kanya. Number 2, dapat patuloy nating alalahanin ang dakilang sakripisyo ni Jesus para sa ating mga kasalanan, para tayo ay tuluyang mabago. Number 3, maglaan tayo ng oras para sa pagsusuri sa sarili at pagpapahalaga sa ating paglilingkod sa Panginoon. Number 4, huwag ipagwalang bahala ang mga pagkakataon na dapat nating isakatuparan ang breaking of bread or banal na hapunan ng Panginoon. Magpatuloy tayong may katatagan. Tandaan natin na ang pagsasagawa nito ay ipagpapahayag natin ng kamatayan ng Panginoon para sa atin hanggang sa Siya ay muling dumating. Palakpakan natin ang Panginoon sa palala. Pagpalang umaga ulit sa ating lahat mga kapatid sa ating pagpapatuloy ng ating pong gawain. At tayo po'y darako na po sa ating pagbibigay ng ating kaloob sa ating pong Panginoon. So handa na po ba ang lahat na ibigay niyo po ang inyong pong mga offering kay God? Amen. Medyo dito malakas, dito po mahina. So malamang hindi pa handa. Anyway po mga kapatid, no, dito po sa verse na akin pong i-share po sa inyo, ay mula po dito sa Lucas 12:16 and 21. So ito po ay parable po ng yung hangal na mayaman po. So tingnan po natin ang ating po mapupulot dito. Sabi po dito, nagsabi siya ng isang talinghaga sa kanila at sinabi, ang bukirin ng isang mayaman na lalaki ay mabunga ng sagana. Nag-isip siya sa kanyang sarili. Sinabi niya, ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbakan ng aking ani. Sinabi niya, ganito ang aking gagawin. Gigibahin ko ang aking kamalig at magtatayo ng higit na malaki. Doon ko iimbak ang lahat ng aking ani at ang aking mabuting bagay. Sasabihin ko sa aking kaluluwa,
Marami ka nang naipong pag-aari para sa darating na taon. Magpahinga ka, kumain, uminom ka, at magsaya. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Hangal, sa gabing ito ay babawiin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na ihanda mo. Ganito ang mangyayari sa kanya na nag-impok ng kayamanan para sa kanyang sarili, hindi siya mayaman sa harap ng Diyos." So, purihin po yung pagkabasa ng salita ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, no, last time po nabanggit ko dito na ang Panginoon ay gusto po niya talaga na magkaroon po tayo ng saganang buhay. And then, God also given us the power po na mag-accumulate po tayo ng kayamanan dito sa lupa. But then, ito pong talinghaga na binasa po natin ngayon is a reminder for us po sa lahat po, tayo po rito, na ang sobra pong pag-gain po ng kayamanan dito sa lupa will lead us po na tayo na po ay sumasandal na po doon o ibinibigay na po natin yung ating pong tiwala doon sa ating pong mga kayamanan. Mga kapatid, in reality po talaga, no, kapag marami po tayong pera o marami tayong mga ari-arian, we feel na tayo po ay at peace and powerful. At sometimes po mga kapatid, nakakalimutan na po natin yung ating Panginoon na siya nagbigay po sa atin lahat. So, this verse po mga kapatid, gusto ko lang pong i-share, no, before I end po ito pong aking pong pananalita. Let's not focus our trust doon po sa blessings na natatanggap po natin. But then, let's focus po yung ating pong pagtitiwala o we must lean po doon sa nagbe-bless po sa atin, kundi yung ating pong Panginoon. So, as a Christian po, no, kapag tayo po magbibigay, dapat all out po yung ating pagbibigay. Sapagkat, yun nga po, no, masyado pong mayaman ang ating pong Panginoon at alam ko po na pinagpala po kayong lahat. So, let's pray po. Panginoon, maraming pong salamat po, Panginoon, sa araw na to na inyo pong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po, O Lord God, sa opportunity, Panginoon, upang ibalik po, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, ng ibinigay mo po sa amin. Lord, we ask, Panginoon, na pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong mga hanap buhay, Panginoon, ang aming pong mga negosyo po, Panginoon. As we, O Lord God, support, Panginoon, yung inyo pong gawain dito sa mundo po, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, for this life, Panginoon, na ibinigay mo po, Panginoon, sa oras na to, Lord God. As we, again, Panginoon, na kami po ulit pa, Panginoon, na pinapasalamatan ka po namin, Panginoon, sa lahat po, Lord God, ng inyong pong pagmamahal at sa lahat po, Lord God, ng inyong pong protection po sa amin sa buong nakaraang linggo po, Panginoon. Lord, we ask, Panginoon, na i-bless mo po, Panginoon, ito pong aming pong kaloob sa inyo at ito po ay magamit, Panginoon, to reach out to people that wala pa po sa inyo, Lord God. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Your faithfulness, Oh God, you wrestle with the sinner. as I see waters into mercy, and nothing so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and
Jesus is God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven reaching down on us. Your grace is enough for me. Your grace is enough. I am comforted in your love. Your grace is enough for me. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay yumuko para sa ating pong closing prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po. Una, Panginoon, sa lahat po ng mga salita mo, Panginoon, na aming narinig, napag-aralan at natutunan sa araw na ito. Na kung gaano pala talaga napakahalaga, nabigyan po namin ng kahalagahan at malalim na pagtitiwala, Panginoon, sa iyo ang naisiparating na aming ginagawang pagtanggap sa banal na hapunan, Panginoon. Na ito po ay hindi isang pangkaraniwang gawain lamang ng isang iglesia, hindi isang natural na activities lamang, kundi ito, Panginoon, ay isang napakalalim at napakabanal na gawain na dapat ay sinasagawa ng iyong mga anak, na nagiging kabahagi kami, Panginoon, ng iyong anak, Panginoon, na yung sinugo para sa amin. Ito, Panginoon, ang kahulugan na yung naging katubusan sa aming mga kasalanan at naging kapatawaran sa aming lahat ng mga maling nagawa. Sa pamagitan, Ama, ng iyong pagsusugo sa iyong bugtong na anak, na siya po talagang lahat ng umako ng lahat ng mga kaparusahang nararapat sana para sa amin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na napakadakila at busilak ng iyong pag-ibig na yan, Panginoon, na iyong pinadama at pinakita at pinatunayan sa amin, na tunay na ikaw lamang talaga, Panginoon, ang tanging makakagawa po ng mga bagay na ito. Kaya, Panginoon, nawa, patuloy po namin bigyahan ng kahalagahan ang mga ganitong uri ng gawain ng iyong iglesia, Panginoon. Ito ay aming isa puso at isa isip, Panginoon. At lagi naming hangarin na maging karapat-dapat po kami na maging kabahagi mo, Panginoon, sa dakilang gawain ito, ang pagtanggap sa banal na hapunan. Sa umaga ito, Panginoon, nawa, baunin namin ang iyong mga salita. Ito'y huwag namin kalimutan, dali namin sa aming tahanan, sa aming pamilya, Panginoon. Ipaunawa namin patuloy sa kanila ang naisiparating na mensaheng ito, Panginoon.
at ibahagi din namin ito, Panginoon, sa iba na katulad namin ay tumanggap na po sa iyong bugtong na anak, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita at sa ginawa mong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na lahat na ito ay aming marinig at matutunan. Ito po ang aming patuloy na dalangin at pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala. Ayon sa kagandaang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanyang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen.